Hello everyone, this is Doc Mitch again. So ngayon, bibigyan ko kayo ng tips, lalo na sa aking mga kapwa mommies na kagaya ko o mga first time mommies para matutunan ng mga anak natin, yung mga babies natin at mabilis silang makapagsalita. So ito, personally, ito yung mga ginawa ko kay Calix since nung baby hanggang ngayon na malaki na siya. So ngayon, i-share ko sa inyo mga mommies ang tips para mapabilis na magsalita ang ating mga anak. Mommies, tandaan natin na ang mga bata ay iba-iba ang kanilang developmental milestones. So may mga iba na late na magsalita, meron naman yung advanced na magsalita, mga ganyan. So iba-iba. So sa atin nakadepende yung mga anak natin kung paano natin sila tuturuan na magsalita. So ito, i-share ko sa inyo yung mga tips na yan. Tip dyan ay ugaliing kausapin si baby ng madalas. So dapat mga mommies, lagi natin silang kinakausap, no? Kahit anong sabihin natin sa kanila, yung mga gagawin natin sa bahay, mga ganon. Tapos maganda din yung tinuturo natin yung mga sinasabi natin sa kanila. Parang, this is the balloon, this is the book, this is the toy, mga ganyan. So, mas maganda na naintindihan nila kahit paulit-ulit natin binabanggit, nare-retain yun sa utak nila. Actually, bata pa lang si Calix, nung baby pa lang siya, binabasahan ko na siya ng libro. Parang yan sa video, ganyan. So, ganyan ang namin, communication, ganyan yung pagtuturo ko sa kanya para makapagsalita siya, para at least kahit baby pa lang, na nai-input na, no? Na tututunan na niya. Yun. Next, bagalan ang pagsasalita. Yung pagtuturo natin. So, kunyari, sasabihin mo, apple. A for apple, B for ball, mga ganon. So, pwede yun, yung mga ganon. Para at least, kapag ka mabagal, mas maintindihan niya. Mas maganda nga kapag ka sa libro, Mr. talagang Moose, pinipinpoint that's mo yun, Mr. tinuturo mo Moose. sa kanya. Okay, With pictures, next. mas maganda. Mr. Moose, that's Mr. Moose. Okay, next. Where's Mrs. Bear? Ang galing ah, that's Mrs. Bear. Yeah, hello. Hello, Mrs. Bear. Hello, Mrs. Bear. Opo. Opo. Next. Dapat, huwag tayong mag-baby talk. Kompleto dapat yung salita natin kapag kinakausap natin yung mga anak natin. So, kunyari, sasabihin mo, I want to go to the market. I will make you some milk. I will get the ball. Throw the ball. So, share ko lang sa inyo. Ito yung video ni Calix noong 1-year-old siya. So, ganyan. Tinuturo ko sa kanya isa-isa. Then, kahit ulit-ulit, mas nakukuha niya. Apple. Ang galing. Apple. Can you say apple? Apple, Ang galing. apple, Okay, you say banana. nana, Banana. Can you say bubble? papa, Okay. You say glammy. mama, You say tito. tata, Tita. tata, Samahan naman ng mga action, no? So, gustong-gusto ng mga kids yung mga may nursery rhymes. Pansinin nyo pag may mga nursery rhymes, gustong-gusto nila. So, dapat ina-action natin para alam nila yun. Kasi mas madali silang matuto pag may mga action. Kagaya niyan. Open, shut, open, touch, give a little tap, 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 open, shut them, open, shut them, give a little tap, clap, tap, clap. tap, Creep Door, and crawling, creep and crawling, right up to your chin, 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 chin. Open wide your little mouth, but do not let them in. what that? What? What's that? Where?
basahan sila ng mga libro. So, yun. So, baby pa lang talaga si Calix, binabasahan ko na siya ng books. So, maganda talaga ang books. So, pwedeng kaharap mo siya or pwedeng nasa lap mo. So, nakaupo siya sa'yo. Then, talagang clear na binabasa mo yun isa-isa, pinipoint mo yun. Mas maganda talaga yung mga flip and flop, touch and feel na mga books yun. Ganun yung mga bilhin yung mga mamis, maganda yun. Importante, bawasan o limitahan ang screen time nila. Actually, sabi nga ng pedya namin na dapat talaga walang screen time ang mga babies na less than 2 years old. So, kapag ka nagtuna sila, pwede naman na mag-screen time pero at least mga 1 hour lang or 30 minutes to 1 hour, mga ganyan. So, limit lang talaga. Mas maganda na mas kinakausap natin sila, mas madali silang matuto. Kasi nga, sabi sa atin sila matututo kung paano sila magsalita. So, sabihan natin yung kasama natin sa bahay, nakausapin sila palagi. Huwag yung sa cellphone talaga or mga iPads, TV, mga ganyan na nakafocus sila. No. Dapat talaga more on na kinakausap natin sila para mas madali silang matutong magsalita.